reconcile that if that reflects on her leadership, but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po nakakuha ng at least mataas na ratings? Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Gusto ng Pilipino na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Okay guys, tanong ko lang. Nasagot ba yung tanong? How can you reconcile? Nasagot ba yung tanong? I've been waiting for her to at least make a statement na masagot niya yung pinakatanong doon. But definitely for me, hindi ko makita yung tamang sagot. Anong kinalaman ng ratings ni VP Sara while she was away? Knowing that if we're going to look back, di ba, na natin ng konti. If we're going to look back, ano sinabi niya? Di ba, isa siya sa mga bumabati ko, sumisira sa pangalan ni VP Sara, na bakit daw pinagsisilbihan ni VP Sara ang isang tao, samantalang kailangan siya ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi lang yan. Baka nakakalimutan ninyo na sinabi niya na kaya daw bumaba ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa mga fake news. Kung tutusin, we should thank her pa nga, di ba? Kasi sa lahat ng mga pangbabatikos niya, ginagalit niya ang mga tao at nakikita rin ang ultimo mga hindi naman supporter ng mga Duterte na talagang pinagkakaisahan nila ang mga Duterte. Diba? Ang daming factors. Isa sa mga attack dog, propagandista ng gobyerno, tapos susunod dito, yung mga wala sa hulog niyang mga sagot. How can you reconcile that? Diba? Mahirap bang sabihin na napakalaking epekto yung ginawa nila kay PRRD? Napataasin ni PRRD ang trust rating ni VP Sara at pagbagsakin ng kay Bongbong Marcos. Tapos nagkaroon pa ng mga investigasyon only to find out that maraming mga bagay-bagay na hindi tumutugma. In what sense na hindi tumutugma? Simple lang. May mga batas dito na ginagamit, tapos may mga batas doon sa ICC na hindi binabaliwala. Like yung pinag-uusapan nating Article 59. Ano sabi ng isang justice? Paano nyo gagamitin yung Section 17 ng isang Republic Act kung tayo ay wala naman treaty sa isang bansa? So, naturalmente, magkikick in dyan yung Article 59. And even dun sa certificate na pinakita during the Senate hearing, na ang ginagamit nila o ang ini-invoke nila is Article 59. Ang tanong, nasagot ba ang Article 59? Diyan sa napakasimpleng bagay na yan. Yan ang isa sa mga pwede mong sabihin, nagpabagsak ng rating ni Bongbong Marcos. And despite of all na paninira ninyo, nare-realize ng mga ng taong bayan na ito ay political lamang. Na kayo ay mga ganid sa power. Na gusto nyong magstay in power. 'Di ba? Hindi ba kayang sabihin niya ni Depres Yuse Castro? 'Di ba? Sa totoo lang, yung pagiging propagandista ni Depres Yuse Castro, hindi nga effective eh. Bakit? Kasi pinagtatawanan siya ng mga tao ngayon. Nobody believes her. Maraming tao nagmumura sa kanya. 'Di ba? Maraming taong kumukwestiyon sa pagiging, hindi na lang pagiging Yusek niya eh, sa pagiging abogada niya. So, sino pa maniniwala sa isang taong gaya ni Yuse Castro na napakasimpleng tanong, hindi niya kayang sagutin? May sense ba sa inyo yung mga sinagot niya? Sa akin, totally wala.